Ang tula. Bow. Ito ay hardin ng mga mabubulaklak na salita at ang bawat dulong letra ay magkatunog o magkatugma. Noon sa paaralan, kailangan natin magkabisa para pumasa pagkat isa tong pamamaraan upang tayo ay matutong magbasa. Ngayon tapos na ang pagkapanggap. Now it's time para Mina, what's up? At this point, maniniwala na ako pag may nagsabi sa akin na hindi nauubusan ng idea sa mga manga artist pagdating sa paggawa ng concept ng isang kwento. Wala sa bingo card ko na makapanood ng isang anime tungkol sa pagre-recital, announcing at pagtutula. Sa mga younger viewers ko, to be honest, hindi ko alam kung uso pa ba ngayon ang mga pagtula, declamation speech o recital. Pero thankfully may mga artist pa rin sumusulat ng mga malalalim at pakatang kanta gaya na lang ito. Hotshot running in my non-stop vertigo, curled plot whiskey in a teapot ethanol, burning like Cult 9 be bright heavenly body, only music can define you, it sounds like... diba? Sobrang tagos sa puso. Anyway, kung hindi nyo pa naranasan maka-appreciate ng mga ganito, well, baka makatulong itong anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Hana Wasaku no Shura Gotoku na pwede ring tawaging Hana Shura or Flower and Asura, anime na part ng Winter 2025 seasonal lineup. Ang kwento nito ay nakafocus kay Hina na nakatira sa isang malayo at maliit na isla ng Tona, Kijima. When I said maliit, as in maliit lang kasi may population lang ito na higit kumulang 600 na katao. In comparison, pwede sila lahat isakay sa loob ng Titanic at may at least 2,000 pang pwedeng isakay. Balik tayo, hilig at libangan niya ang magbasa ng libro sa mga bata sa kanilang maliit na isla. Nagsimula ang passion ni Hina sa storytelling nung napanood niya ang recital sa TV na may pamagat na An Asura on Spring ng isang child actress na si Shura Sainaji. Dahil sa husay ni Hina sa pag-deliver ng kwento sa mga bata sa isla, napansin siya ng babaeng si Mizuki at sinubukang i-recruit sa kanilang broadcasting club, knowing na mag-enroll si Hina sa Sumo Mogaoka. Fast forward sa present, matapos ang 8 oras sa van at 3 oras sa kalabaw, nakarating din si Hina sa kanilang school. Pero joke lang, isang speedboat lang mula sa isla yung papasukan ni Hina. As usual, bilang freshman student, part doon ang paghahanap ng papasukang school club kasi to this point, hindi pa rin confident si Hina na sumali sa broadcasting club. Pero hindi pa rin sumuko si Mizuki kay Hina dahil nakikita niya na malaki ang potential nitong si Hina. To add, gustong-gusto rin talaga ni Hina ang pag-recital, lalo na noong narinig niya mag-deliver si Mizuki ng isang epigraph noong lunch break nila. Sabihin na lang natin na si Hina yung pabebe nating kaibigan na kailangan pa ipaalam sa mga magulang para payagan o kaya need pa i-gaslight ng matindi para sumama sa mga gala. So technically, ganun ang ginawa ni Mizuki kung saan sumama siya kay Hina pauwi. Part ito ng plano ni Mizuki kasi alam niyang hindi na siya makakauwi sa kanila at papipilitan si Hina na sa kanila patulugin itong si Mizuki. Kinaumagahan, nagising si Mizuki at wala si Hina sa loob ng kwarto, kaya lumabas siya para hanapin ito. Nakita ni Mizuki si Hina sa may dalampasigan kung saan doon nagpa-practice ng recital si Hina. Doon nakita ni Mizuki ang totoong talent ni Hina. Pero syempre medyo spoilers na kung ikukwento ko, so much better siguro kung kayo na ang maka-experience sa sarili nyo. I did not expect na enjoyable rin pala tong Flower and Asura. Well, siguro biased lang sa part ko kasi bilang communication arts graduate, medyo relatable sa akin tong mga ganito o sinasabi ko lang ba to para i-hide na ang talagang reason kung bakit ako nag-enjoy dito kasi may mga gay girls o yuri baits sa anime na to. Oo na, pinanood ko lang talaga to kasi nag-base lang ako sa poster. So that's it, Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Kayo ba, may stage fright ba kayo? O gustong-gusto nyo nag-perform sa harap ng maraming tao? Comment down below. With that, well, yun lang.